press corps. Yan po ay matapos siyang kastiguhin ng ilang taga-media sa umunoy pagpabor niya sa isang network. Saksi si Michael Fahat. Tapos na nga ang media seminar at lahat, pero heto't nakabanggaan na naman ni Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lacerda ang ilang mamamahayag sa palasyo. Ang inirereklamo ng ilang taga-media, bakit daw unang nagpa-interview at naglahad ng impormasyon ukol sa amendment sa Memorandum Circular No. 1 sa isang radio TV network. Na dapat, kung mayroong mga major policy statement, i-inform ang Malacanang Press Corps. O dili kaya, mayroon namang istasyon ng gobyerno, andyan ang radyo ng bayan, para lahat pantay. Laging ang obserbasyon, pag may major announcements o magsiset sila ng briefing, nag-aantay tayo dito. Habang nag-aantay tayo, nung pala mayroon nang nauuna siya na ina-update sa ibang station. Sinulatan na si Secretary Lacerda ng tumatayong presidente ng Malacanang Press Corps. Pinaalalahanan, binigyan suhestyon at kinastigo si Lacerda sa di umano'y pagpabor sa isang istasyon at di pagsagot sa mga tanong ng iba pang miyembro ng Press Corps. Pero hindi lang yan ang nagpainit ng ulo ng ilang taga-media. Late din kasi ng 1.5 oras si Lacerda. Sa press briefing na ipinatawag niya, 2:00 ng hapon kanina. Ang ilang ngang hindi na nakahintay ng briefing ay umalis na. Sir, what do you say to this observation or perception that the palace is favoring ABS-CBN? I apologize for that. There was no intent to not to inform MPC. In fact, after that, I texted the MPC members. But my concern was more to allay the fears of the state workers. And if I did that by offending the Malacanang Press Corps, I apologize for that. Hindi ito ang unang beses na nag-umpugan si Lacerda at ang Malacanang Press Corps. Sir, you mentioned earlier that E.S. Ochoa signed this. Is he taking responsibility for this blooper? He signed this, Mr. Hilka Bakungan. So is he taking responsibility for these bloopers? He signed this. He's responsible for the document that he signed. The description of the document as a blooper is entirely your own. I do not agree. Unang araw pa lang ng Administrasyong Aquino, nagkainit na ang ilang reporter at si Lacerda nang tila mairita ang tagapagsalita sa pangungulit ng media kung bakit nirebisa ang Memorandum Circular No. 1. Bukod dyan, 3 oras pa niyang pinaghintay ang media para sa briefing. Mainit din ang tagpo ng magreklamo ang ilang taga-media dahil mahirap umanong hagilapin si Lacerda. So iba kasi yung palace stories eh. Parang nagbakasyon si Presidente, nagbakasyon yung mga spokesperson. Kaya kanina hindi pinalampas ng media kung bakit tila palaging nangyayari ito at bakit tila napapaboran ang iisang istasyon lamang. I'm not a member, never been an employee of ABS. Hininga na ng GMA News ng panig ang ABS-CBN tungkol sa reklamo ng ilan nilang kabaro. Pero hindi raw sila maglalabas ng pahayag. Michael Fahat, inyong saksi. Samantalang maring itinanggi ng kumpanyang 5-star liner na nagbibigay sila ng suhol sa MMDA. Pero iba ang pahayag ng ilang konduktor ng bus company. Totoo raw na may nangyayaring lagayan. Saksi si Marisol Abdurrahman. Kasi kung nagbibigay kami, di sana walang nahuhuli sa amin, miski isa. Ang daming ang nai-impound na bus namin eh. Yan naman rin pagtanggi ng 5-star liner. Matapos silang pangalanan kahapon ng bagong MMDA chairman na si Attorney Francis Tolentino bilang isa sa mga bus operator na nanunuhol umano sa mga MMDA personnel. Pagbubunyag pa nga ni Tolentino kahapon, 30,000 piso kada buwan daw ang lagay ng 5-star. Pero kwento sa amin ng ilang konduktor ng 5-star liner, totoo raw na may nangyayaring lagayan. Nangingi. Kuminsan, 100 ma'am, yung mga nanguhuli na MMDA. 100, 200. Yung iba po, minsan 50, 100, gano'n lang. Ang Baliwag Transit ay isa rin sa mga tinukoy ni MMDA Chairman Tolentino na nagbibigay umano ng lagay na una nang itinanggi ang aligasyon. Isa pa sa mga nabanggit na sangkot daw sa suhulan ang Novaliches Public Terminal na nagbibigay umano ng hanggang 5,000 pisong payola kada linggo. Sinikap ng GMA News na kunan ng reaksyon ang Robinsons Mall na siyang may-ari ng terminal. Pero wala na sa mga opisyal na humarap sa amin dahil lahat daw sila ay nasa pulong. Pero gaya ng kwento nilang konduktor ng 5-star liner, meron daw talagang umiira na lagayan sa Novaliches Public Terminal. Ayon sa ilang konduktor doon na aming nakausap. Sige, magkano bigay mo? 10 pagka kada dispatch. Kada ikot, kada alis. Nakakailang ikot kasi isang araw. 8. Bawat dispatch po, 10 piso po.
Patuloy ang investigasyon ng MMDA sa di umano'y suhulan. Kasabay nito, ilulunsad na sa Lunes ng ahensya ang kanilang Twitter account upang direkta at mas mabilis na matanggap ang mga komento at katanungan ng publiko sa sitwasyon sa lansangan. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa ibang balita, isosoli na ng Land Transportation Office sa mga motorista ang ibinayad nila para sa Radio Frequency Identification o RFID. Saksi si Susan Enriquez. Mula na simula ng pangungulekta sa mga motorista para sa Radio Frequency Identification o RFID noong nakaraang Nobyembre hanggang Pebrero ng taong ito, umabot na sa halos 30 milyong piso ang kabuuang halagang naliko mula sa mahigit 80,000 motorista. Ang RFID ay isang electronic na sticker na ikinakabit sa mga sasakyan. May scanning tag, microchip at antena. Laman ng RFID ang mga detalye ng sasakyan gaya ng engine at plate number, uri at modelo ng sasakyan, pangalan ng may-ari at police record dito. Ipinatupad ito ng LTO para raw mapadali ang paghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko, kabilang na ang mga kolorum at kaso ng carnapping. Yun nga lang, kahit pa nagkasingilan na, hindi na ipatupad ang programa dahil sa kautusan ng Korte Supremang itigil muna ito, busod ng reklamong inihain ng mga grupong Piston, Bayan Muna, Anak Pawis at Gabriela. Argumento ng mga militanteng grupo, bukod sa dagdag gasto sa mga motorista, labag daw sa batas ang proyekto dahil hindi umano ito dumaan sa public bidding. At nitong Marso nga, naglabas na ng kautusan ng Commission on Audit sa LTO na iparefund ang mga ibinayad para sa RFID. It doesn't belong to us. It belongs to the people who paid it, so we are going to pay it back. If in the future we decide to reinstitute the RFID, then we will just begin again. Pinag-aaralan na ngayon ng LTO ang sistemang ipatutupad para agad na may balik sa libu-libong motorista ang kanilang ibinayad. Gumawa kayo ng guidelines na kung paano maisosoli yan doon sa exact amount at saka kung sino talaga ang may-ari ng 350 na yan. Yun, na walang labis, walang kulang. Ikinatuwa naman ng Grupong Bayan Muna ang planong refund ng RFID fees. Pero ayon kay dating Congressman Satur Ocampo, hindi raw dapat dito magtapos ang issue. Mainam daw munang malaman kung bakit naipatupad ito ng wala umanong public hearing nang hindi na maulit ang ganitong perwisyo. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Samantala dahil sa humihigpit na supply, nakamba ngayon ang pagtaas ng presyo ng asukal sa mga pamilihan. Saksi si Bernadette Reyes. Reklamo ng mga negosyante, palugi na silang nagbebenta ng asukal. Nasa 53 hanggang 54 pesos na raw kasi ang benta sa kanila ng mga supplier. Pero ang suggested retail price ng puting asukal, nakapako pa rin sa 52 pesos kada kilo. Kaya naman huwag na raw magtaka kung sa mga susunod na linggo ay magmamahal na ang presyo nito sa mga pamilihan. Natanggap namin price list. May 53, may 54, may 55. Kung bumili kami ng mas mataas, mapipilitan kami magtaas ng presyo. Show cost, no? Papakita namin yung resibo namin na eto na puhunan namin, let's say 54 ang puhunan. Paano naman tayo magbenta ng 52? Dito na maiwasan ng mga mamimili na umalma. Ang iba, maghahanap na lang daw ng paraan para makamenos. Mabigat na naman po sa mga mahihirap yan. Brown na ako, ganun din naman eh. Ang lasa, may tamis din kung pangkape lang, di ba? Bakit magpuputi ka pa? Ayon mismo sa Sugar Regulatory Administration, tumaas na talaga ang bentahan ng asukal. Kung dati 2,300 pesos lang ang kuha mula sa mga sugar mill, mula nitong 15 ng Hulyo ay sumipa na hanggang 2,550 ang kada sako ng asukal dahil sa bumababang supply. Nangangamba tuloy ang samahan ng mga grocery at supermarket na baka mauwi lang ang sitwasyon sa hoarding ng supply para lalo pa raw tumaas ang presyohan nito sa gitna ng humihigpit na supply. At ang resulta, artipisyal na kakulangan sa supply ng puting asukal. Mga negosyante yan. Siyempre, pag sa palagay nila ay malulugi sila, baka hindi sila magdala. Kaya naman nirekomenda na ng SRA sa Agriculture Department na itaas ang SRP sa 54 pesos kada kilo. Alam nila na mayroong rekomendasyon ganyan, inunahan na nila yung figures namin they should not sell more than 54 pesos per kilo. That includes already their profit and their cost to repack and to ship and to track. Kumpiyansa naman ng SRA na hindi magkakaubusan ng asukal sa merkado kahit pa humigpit ang supply at kahit pa mahuli ang simula ng panibagong milling season dahil sa epekto ng El Nino. Sa Setyembre na kasi inaasahang papasok sa bansa ang 100,000 metric tons na imported na asukal. Humigit kumulang 10% lang ng kabuoang pangangailangan ng bansa sa asukal ang inaangkat.
Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan sa nalalapit na unang death anniversary ni dating Pangulong Cory, mga punong namumulaklak ng dilaw, itinanim sa harap ng bahay ng mga Aquino. Launching ng coffee table book ng GMA, dinaluhan ni Pangulong Aquino at ng iba pang personalidad sa politika. Ang Jejemon na piling Word of the Year. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.